Ito talagang isa sa mga rason kung bakit ayaw ko nagre-refer o nagre-recommend ng kapwa natin Pilipino kahit may alam akong posisyon or bakanting trabaho dito sa pamilya ng employer ko. Dahil nga kadalasan ganito ang nangyayari. Though iba-iba naman ang nagiging sitwasyon pero ang ending ay pare-pareho. Ikaw ang mapapahiya. Ayan, ngayon lang to, kanina lang siya nag-PM. Ang sabi niya, hello ma'am, baka po pwede niyong matulungan yung friend ko na nandyan sa Kuwait, ibabalik daw siya sa agency. Bukas, baka po may alam kayo na amo na pwede niyang lipatan. So, naalala niyo ba yan si ate, yung pinost ko noong nakaraan na binigyan ko ng madam, na nakalipat siya dahil nagrereklamo siya sa employer niya na hindi sila magkasundo ng Pinay na kasama niya. Ngayon, inilipat ko siya dun sa madam. E di, okay na, nakausap na siya ng, nakausap na yung employer niya tsaka yung madam na kukuha sa kanyang bago, di nagkasundo na, nagbayaran na. So, ngayon, ganito yung nangyari. Si ate, nung pagdating niya dun sa bahay, sobrang kampante niya. As in, lahat ng kwento niya sa buhay, kwento niya dun sa madam. Si ate kasi may boyfriend siya dito na ibang lahi. As in, yung hindi niya boyfriend na nakikita sila. Kasi syempre, dun sa una niyang amo, hindi naman siya dun nakakalabas. Ngayon, kaya rin siya napapayag na gusto niya rin lumipat kasi gusto niya rin ng weekly day off. E di ngayon, inilipat na si ate doon, meron na siyang day off. Si ate, nung umpisa, okay siya. Hindi ko siya pinapahiya para, hindi ko ito kinikwento para mapaya si ate ha. Nung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, isang linggo, okay yung performance ni ate. Sobrang okay sila ng madam. Nung mga nakalipas na araw, heto na. Si ate, laging napapansin ng amo niya na laging may earpad sa tenga. Siyempre, kahit sino namang amon, hindi papayag na lagi kang may earpads at lagi kang nagsasalita. Diba? Hindi, kasi kapag tinatawag daw si ate, hindi daw siya sumasagot agad. At saka hindi siya nakikita ng madam kung nasaan siya, hinahanap siya lagi. So, etong nangyari, ang ginawa ng amo niya, nilagyan ng mga CCTV yung bahay. Nung nilagyan na ng CCTV, si ate nagchat-chat na siya sa akin. Ayoko na dito, ang dami niyang mga sinasabi. Ayoko na dito, lahat ng galaw ko, pinapansin, ganyan. Ngayon sabihin niyo sa akin, sino bang may mali? Siyempre, kapag bago ka pa lang sa amo mo, magpapakitang gilas ka. At saka, para sa akin, hindi mo dapat ikwento na meron kang jowa na ibang lahi. Kahit sabihin mo pang hindi ka na mabubuntis dahil, parang na si ate, parang tali na siya, ganun. Kahit sabihin mo hindi ka na mabubuntis, hindi mo pa rin dapat kinikwento dahil iisipin yun. Pero hindi pa rin dapat ikinikwento sa amo yun. Lalo na kung wala ka pa naman taon sa kanila o kararating mo pa lang, di ba? Sino bang mali? May mali. Tapos yung parang nangyari nag-chat din sa akin yung madam. Ang sinabi niya sa akin na wala naman sa akin problema na may jowa siya dito. Ang ayoko lang, yung hindi siya present sa trabaho, yung parang laging ang isip niya na kung kailan, hindi ko alam eh. Parang lutang daw si ate. Meron din isang Pinay, nurse siya ng anak ng madam. Pinay siya, stay out siya, pero minsan, inaano siya ng madam na mag-stay in, gawa ng pagka masama ang pakiramdam ni madam, pinag-stay in siya ng ilang araw, minsan isang buwan, ganyan. May Pilipina doon, kumbaga may napagtatanungan ako kung anong nangyayari. Kaya ayun, sa kasawiang palad, si ate, nakalipat ng iba na namang amo. Hindi siya nagustuhan ng among babae at ng lalaki. Kasi kahit sino naman magkwento ka ng about sa mga boyfriend, hindi naman sila Muslim country tayo, hindi yan sa kanila. Hindi nila ina-accept yung mga mag-boyfriend, girlfriend dito. Kumbaga, kaya nga sila, di ba nasa Muslim country tayo, alam naman natin, kaya lang sila nagsasama kapag kasal na sila. Tapos, magkukwento ka ng may jowa ka dito, ganito ganyan, pag day off mo, gusto pumunta sa kanya. Tapos, ito pa yung mahirap sa kanya. Kasi kunento niya sa madam na kapag ka naka 1 year na daw siya, pakakasalan na yata siya nung ibang lahi, ganun. Pakakasalan na daw siya, tapos ibibisahan daw siya. Siyempre, isipin ng madam, ibig sabihin 1 year ka lang dito. Diba? Ganun yung iisipin niya. Kaya, ayun, si ate, na wala na dun sa bahay na yun. Kaya yung nag-message sa akin na gustong nagpapahanap ng ibang amo. Sorry, pero hindi ko na talaga uulitin yun. Kasi unang-una, ako yung napahiya dun sa may madam. Kasi syempre, Pilipino ko, tapos Pilipino siya, tapos na-recommend ko siya. Tapos, nung nag-uusap pa lang kami, in-interview ko pa lang siya, talaga sinasabi niya sa akin, kwento niya yun sa akin na may jowa siya, ganyan-ganyan, mga ano. Pero, ang sabi niya talaga sa akin, gagalingan niya, aayusin niya, ang importante lang sa kanya, makaalis siya dun sa amo niya, kasi nga, bida-bida nga yung kasama niya. Kaya ngayon, ayoko na talagang mag-recommend ng ganyan, kasi ako yung nahihiya, 'di ba? Alam niyo 'yun, ako yung napahiya kasi kahit naman ikaw bago ka pa lang, hindi mo dapat sabihin yung mga hindi dapat sabihin sa madam, 'di ba? Kasi Muslim country to. Tapos magkakwento ka na may jowa ka, ganyan. Eh kung sila nga bago sila makakita ng lalaki o bago sila makatabi ng lalaki, kasal na sila, tapos ikaw magkukwento ka ng ganun. 'Di ba? Ang pangit naman. Kaya sa susunod, ayoko na talagang mag-recommend. Kaya sorry, yung nag-ano sa akin. Pero sa totoo lang, ang dami talagang madam na nagpapahanap ng kadaman nila. Gusto nila yung nandito na. Para hindi na, kasi pagka nanggaling nga naman sa Pinas, ang dami pang proseso, maghihintay pa sila ng months, ganyan. Kaya ayun, hindi na ako makakapag-recommend ngayon.
Kaya kapag gusto kumuha ng dagdag manggagawa ang aking employer ay hinahayaan ko sila na kumuha na lang sa agency. Para kahit kapwa natin Pilipina magkaproblema man, ay doon sila sa agency maghahabol at magrereklamo. Dahil kapag ikaw ang nag-recommend, ikaw ang mapapahiya gaya nga na sinabi ko kanina. Dahil may mga cases na guys na nangutang sa mga amo, nagbakasyon at hindi na bumalik. So kami ang napag-iinitan.